Isang linggo na lang bago magpasko at nagsimula ng dumagsa ang mga mamimili sa Divisoria. Bukod sa mga damit at laruan, mabenta ngayon ang tinatawag nilang Christmas Scratch Cards. Live mula sa Divisoria, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang dami ng mga tao dyan? Julius, Lunes na Lunes pero parang pang weekend na yung dami ng mga taong namimili nga dito sa DV na itinuturing pa rin best place to be kung naghanap kayo ng mga bibiling items na mura o swak sa budget. Kumakapal na yung bilang ng mga namimili rito dahil nga marami pa rin mga ibinibentang mga click o yung mga mabenta at syempre pasok pa o mura na mga pangregalo. Magbigay po tayo ng dahil sa mga tao. Huwag na po kasi kayo lumagpas sa itirak ng tindahan ninyo. Mayat mayang pag-iikot ng mga pulis mobil sa mga maliliit na kalye sa Divisoria, Maynila. Halos wala na kasing madaanan. Bukod sa mga nakapwestong tindahan sa bangketa, nagsisimula na ring dumami ang mga namimili. Ang kaso, sabi ng mga nagtitinda, Maraming nga tao, dumadaan lang sila tumitingin pero hindi sila bumibili. Kakambas-kambas muna kung saan mura, doon sila bibili kung babalikan nila, kung may pera na sila. tingin nila karamihan ay naghahanap lamang ng pang-exchange gift o pang-giveaway. Sa mga may budget na 100 piso, mabenta rito ang mga malalaking tote bag. Meron ding tuwalya na 3 for 100. Pati na ang mga ternong may iba't iba pang disenyo na pwedeng pantulog. Ang mga labubo stuffed toy na pwedeng keychain na dating nasa 350 hanggang 450 pesos noon, binagsak na sa 100 pisong kada piraso ngayon. Hinabos ng bentahan talaga. Malulugi po pagka hindi binagsak ang presyo. Meron din pang regalong damit para sa mga fur babies na nasa 150 hanggang 350 kada isa. Sabi ng ilan, halos magkasing presyo na raw mga ibinibenta sa mall at Divisoria. Pero para sa mga suki ng DV gaya ni Flor, ito pa rin daw ang takbuhan niya para makabili ng mga ipangre-regalo bago umuwi ng Iloilo. Makamura ka, makarami. Kaysa sa mall. Pwede maka-wholesale. Ayun. Kaysa sa mall, pa isa-isa lang. Para mas may thrill, the-scratch ang pwedeng maging pakulo ng mga ninong at ninang sa kung magkano ang pwedeng matanggap ng kanilang mga inaanak. Actually, meron ding mga blanco pa na ikaw mismo maglalagay nung amount o halaga. Mas click ito o mabenta sa mga online stores. Pero meron na rin mga ilan-ilan na nagbebenta nito o nagtitinda dito sa Divisoria. Muli namang nagpaalala mga pulis na maging alerto sa mga mananamantala. Unknowingly na kukunin niya attention mo, halimbawa maghuhulog ng barya or bigla ang bubungguin o kung bigla ang sisipatin ng payong, makukuha ang attention. Sa kabilang banda, yung kabilang side mo naman, yun na pala, tinitira na pala yung gamit mo or yung bag mo. Julius, sa kabila ng dumaraming bilang na ng mga namimili rito sa Divisoria, Maynila, nananatiling zero crime rate pa rin pagdating sa mga theft at robbery cases dito nga sa lugar. At sa ngayon, nakatakda na rin magpakalat na aabot sa halos 100 pulis. No? Although may mga nakakalat na, magdadagdag pa lalo sa papalapit na Pasko't Bagong Taon. Mabilis lamang na traffic situation dito. Nakikita nyo naman sa aking likuran, halos mabagal na yung daloy ng mga sasakyan dito sa may Juan Luna Street. Galing yan sa Binondo o Ongpin palabas doon sa may Recto Avenue. Sumasabay din kasi sa mga sasakyan yung mga taong naglalakad at yung mga may daladala pa mga carts, no? Dito sa area. Inaasahan na mas dadami pa yung buhos ng mga namimili at mamimili dito sa DV pagdating ng Biyernes o sa huling weekend bago magpasko. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.